napakailaliman ng gabi. Natatakot ka rin bang magbanyong mag-isa? Paano kung sa inyong palikuran, meron kang hindi maipaliwanag na karanasan? Pasado alas 10 ng gabi nitong February 25 sa City of Naga sa Cebu, nagpapaantok ang 32 anyos na si Ryan nung bigla akong may narinig na parang umiiyak na babae dun sa banyo. pakinggan ang tunog na nagpakilabot sa marami. Mas lalo raw tumindig ang kanyang balahibo nung ang nakasaradong pintuan ng banyo. Uy! Bumukas yung pinto! Baka may tao lang! Ha? Baka may tao lang! Hindi! Sigurado ako! Walang tao yan kanina dyan! Pasukin natin! Tignan natin! Pasukin natin! Wala yung tao! Tignan mo! Mauna! Oh, ayan! Tignan mo! Walang tao! Bakit wala naman tao dito? Pinuntahan ko kasama yung kapatid ko. Nag-video kami para makuha ko yung busis na umiyak na babae. Tapos, bigla na lang nag-open yung pinto. Uy! Bumukas yung pinto! Nagulat kami, bakit bumukas yung pinto? Umungol yung babae parang umiiyak. Kaya nag-video ako, pero first time ko talaga bumukas yung pinto. Wala talagang tao. Kita mo, actual talaga. Nakita mo. Sige, hawakan mo muna yung cellphone. Bidyon mo ako, may sasabihin na ako. Dito. So ayan mga tol, totoo po talaga. Dito, mga analyst na ako tol. Huwag mo akong iwan. Dito. Huwag mo akong iwan. Anong lihim ang itinatago ng banyo? Meron daw kababalaghan dito sa house na nilipatan ng kapatid ko. Meron daw nagpapakita or nagpaparinig na umiiyak na babae. Sabi daw ng iba, itong bahay ay dinadaanan daw ng mga espiritu. Simula raw nung lumipat si Ryan sa apartment na ito sa barangay Tanque 2, ang kanyang mga pagtulog hindi na raw naging mahimbing. Palagi kong napapaniginipan yung babaeng mataas yung buhok. Hindi ko siya masyadong namumukaan, pero ramdam ko lang na parang may kailangan siya sa akin. Hindi niya na lang sabihin kung may gusto ba siya sa akin o di kaya'y may gustong kunin sa akin. Ganun ba? Sa takot, lumipat si Ryan ng apartment pero sa kapareho ring compound. Dati raw itong bakanteng lote na pinatayuan ng babuyan. Ako daw first nakalipat dito. Lumipat ako kasi dun sa dating boarding house ko, maraming magnanakaw. Maraming magnanakaw sa pagkain namin. Pati nga kaldero ko, ninakaw din eh. Pero dito naman na nagsimula ang mga pagpaparamdam. Uy! Bumukas yung pinto! Ang ilan sa mga nakapanood, duda sa na-videohan ni Ryan. Huwag mo kaming lukohin. Wala yun. Scripted. Binayaran lang yung multo. Papansin, gusto lang naman sumikat. Pero si Ryan, nanindigang hindi ito set up. Hindi daw sila naniniwala. Bakit naman ako gagawa ng scripted? Para saan? Hindi ko nga yun in-expect na mag-viral eh. Basta ang sa akin lang, makapag-post ako, okay na. Yun lang. Katunayan, nasundan pa ang mga kakatwang pangyayari. Pasado alas 5 ng hapon nito lang Martes, habang nagigitara si Ryan. She back in his life, and it feels so right, baby this time, love Ang kanyang pinto. Nagpa-practice kasi ako noon ng maybe this time, kasi viral pa yun eh. Bigla na lang nag-open yung pintuan. Nagulat po ako. Noong nakaraang linggo, karanas talaga ako na pumunta ako sa banyo. Dala ko po itong kinky namin. Kinky po ang tawag sa amin dito. Dala ko po ito. Habang papunta po ako sa banyo, bigla may dumaan. Mabilis po siya. Parang siya na lang yung sinusundan. Naninindig po talaga yung balibo ko. At kinagabihan, si Ryan di umano sinapian
lakas ng sigaw niya. Baliwala lang sa amin, sumigaw siya kasi akala namin nagbablog siya or nagsushooting siyang mag-isa. Wala talaga akong naalala sa mga nangyari. Ramdam ko lang yung sakit ng ulo ko. Hindi naman ako lasing sa time na yun. Paggising ko, marami ng tao. Magbabanyo ka pa ba kung may maririnig kang ganito? At pinto na bigla na lang daw bumubukas. Uy, bumukas yung pinto. Nagulat kami, bakit bumukas yun? Eh, nakalak naman yung pinto. Kahit nakakatakot, pinasok pa rin namin. Baka kasi may magnanakaw eh. Kinabahan talaga ako, Brad. Akala ko kasi may magnanakaw na eh. Ano naman ang makukuha niya dito? Yung tae sa inodoro? Oo. Kasi baka wala siyang ipagpakain sa alaga niyang aso eh. Yun. Tara. Uy, ano ba yan? Nagya ka? Ano, nagbit kami dito. Parang may babaeng umiiyak. Tumaas talaga yung balahibo ko yung nakita ko yung video. Ang babae sa CR, hindi raw multo, kundi spirit guide daw ni Ryan. Yun din naisip ko kung spirit guide ko ba siya. Kasi parang sinusundan ako eh. Kasi noong nakaraang araw, nakita kong mag-isa lang naglalakad yung tsinelas. Tapos dun sa labas ng pinto, biglang nagpakita yung multo. Tapos tumagos siya kahit nakasarado yung pintuan. Kahit natatakot na ako, pinilit kong ipaglaban ang kaba para malaman ko kung ano talaga ang kailangan niya. Nararamdaman ko kung bakit siya nagpapakita sa'yo. Baka may ibig sabihin niyan, nagpapakita siya sa'yo. Magpapatulong yan. Kaya huwag kang matakot. Lakasan mo ang loob mo. Huwag kang magpapadala sa takot. Dapat tanungin mo kung anong kailangan niya. Ano kailangan mo? Sumugot ka! Ano kailangan mo? Pagkain! Nagugutom lang pala yung multo. Kawawa naman siya. Napatay lang daw siya sa gutom. Ang mga espiritu, mahilig daw talaga sa lugar na malalamig. Katulad ng mga banyo. May iba ring nagsasabing portal ito ng ilang galing sa ibang mundo. Kung totoo ito sa tinatawag nating comfort room, paano pa kaya tayong magiging komportable? Disclaimer, ang video na napanood nyo po ay parody lamang. Huwag nyo sanang seryosuhin dahil ito po ay for vlogging lamang, for entertainment only. Kung nagustuhan mo po ang video, just like na lang po. At syempre, mag-comment kung may request. At kung bago ka pa lang sa aking channel o page, mag-follow na lang po o mag-subscribe para lagi kang updated kung mayroon naman tayong panibagong parody videos. Thanks for watching!